dami nang in-apply, ako'y natanggap. Akala ko napakaswerte ko eh. Akala ko napakapagod ko dahil sa dami ng tao, ako'y natanggap. Dito na ngayon. Ayun po na, tagagawa ng star sa mga KKP. Ang very good, ibigyan ng star. Star. Yun ang ginagawa. Tik-tik. Sabi ko, babawiin ko lang yung mga requirements ko. Sayang. Dalawang linggo, nag-stay ako. At hanggang muli mga kapatid. Kasi dalawang parlor yun, magkabilaan, magkadikit. Sa gitna ako dumadaan. Bandang muli, sabi na may-ari, total, maaga ka na lang pumapasok. Kaya di ba, ikaw na nagkabukas ng parlor? Naku po. Sabi dito yung umaga, nagbubukas ako ng parlor. Pakiramdam ko, para akong nagbubukas ng impyerno. Lord, binubuksan ko na naman itong impyerno. Yung dalawang linggo ko nang parang pakiramdam ko ang tagal-tagal. Tapos doon ba ako nakapwesto sa may tapat ng CR, yung mga bakla, daanan ng daanan. Aba, bandang muli mga kapatid. Yung daliri ko, Diyos ko po, tumipigantik na. Hindi ko na kayang tumagal dito. Dahil puro mga bakla. At habang nagpupupok ako, tumitipas na. Delikado to. Makalayas na sa impyerno to. So mga kapatid, dahil sa pagsisikap ko na makapaghanap ng trabaho, kahit hindi ko alam, basta trabaho, pinapasok. Dahil ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Di ba? Hanggang sa pinagpala, nakasumpong ng magandang hanap buhay. So, ang mahalaga, mga kapatid, hindi tayo nagpapabaya, nag-aaksaya ng oras. Noong panahon ng kabataan ko, pag wala akong trabaho, alam niyo ba kung nasaan ako mga kapatid? Naglilinis ng bahay. Nawalis ako ng bahay. Kwarto, nililinis ko. Sala, kusina, 2 kwarto, pati yung sa labas, pati yung mga hugasin. Pagkatapos noon, saka ako magbabasa ng Biblia. At kapag nagawa ko na ang lahat ng bagay na yon, yung nanay ko, wala siyang masabi. Diba? Walang masabi dahil ginawa ko yung tungkulin ko bilang anak at ginawa ko rin yung tungkulin ko bilang anak ng Diyos. So mga kapatid, nakakalungkot, maraming mga kabataan tumatanda. Una, hindi lumalago sa spiritual. Tumatanda pero walang pinagtandaan. Nakuha niyo ba? Yun ang nakakatakot kung wala kang pinagtandaan. Kaya hindi ka dapat matakot kung tumanda ka man pero punong-puno ka ng karanasan. Amen? Dahil kung tumanda ka at wala kang pinagtandaan, wala kang maipayo sa mga nakabata balang araw. Amen po ba? So mga anak ng Diyos, napakainam na hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Ano ba ang ibig sabihin ng vision? Vision means eyesight, ability to see. At di ka magkakaroon ng malawak na vision kung wala ang salita ng Diyos. Amen po ba? Limitado ang makikita mo sa kanyang kalooban kung hindi ka researcher sa kanyang mga salita. Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kapag kulang tayo sa pagkaunawa ng kanyang kalooban, marami po ang napapahamak. At alam niyo po ba mga anak ng Diyos, Proverbs chapter 19 verse 2, also that the soul without knowledge
It is not good. Hindi po mainam ang kaluluwang walang alam. Hindi po mainam ang mangmang na kaluluwa. Kapag-aral naman ako hindi yon ang ibig sabihin ng Diyos. Ang isang mangmang na kaluluwa ay yung hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Amen? Ang mangmang na kaluluwa ay yung walang alam sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, siya ay napapahamak ng walang babala. Amen? Hallelujah. Ang nais ng Diyos, lumakad tayo sa kanyang kalooban. Bawat isa sa atin ay may kalooban ng Diyos. At sa lahat ng kalooban niya, tayo ay lumakad ng sakdal. Colossians chapter 4, verse 12. 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, verse 3. Sabi po ng Biblia, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatibagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan, hindi sa pita ng kahalayan, naggaya ng mga hintil na hindi nakakikilala sa Diyos. Hindi po ba, mga kapatid? Alam niyo ba, ikaw, anak ng Diyos, na may alam ka sa salita ng Diyos, kung ginagawa mo ang ginagawa ng mga kasalanan, mas masahol ka pa sa kanila. Ang mga makasalanan, ginagawa nila ang kasalanan dahil sa kawalan nila ng kaalaman ng salita. Pero kapag ikaw, anak ng Diyos, alam mo ang katotohanan, alam mo ang salita, at ginagawa mo ang kasing katulad ng kasalanan ginagawa ng mga makasalanan, mas masahol ka pa sa mga makasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Sapagkat may salita ka ng Diyos. Mas mabigat ang pananagutan ng isang mananampalataya na mayroon ng salita at ang salita ay nilalabag. Hallelujah. Pagkatapos ng pagkatiwalaan ng Diyos, ine-expect ng Panginoon, gagawin mo ang kalooban niya ayon sa kanyang salita. Sabi ng Lucas chapter 12, mga kapatid, at verse 47, at yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, at hindi naganda, at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, papaluin ng marami. Alam mo yung kalooban ng Diyos? Tapos hindi mo ginawa, papaluin ng marami. Dapat ang hindi nakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. Mas matindi yung may alam na sa wala pang alam. Amen? Mas matindi ang pananagutan natin na pagkatapos natin malaman ang katotohanan at pilit mong sinusuway ang kalooban ng Diyos, papaluin ka ng mas maraming palo. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang ibig sabihin bakit ang mga born again, mga nagsasabing born again, tapos napahamak sa impyerno, doon sa impyerno, mas matindi ang pagdudusa nila. Alam niyo ba, sa impyerno, mga kapatid, mas matindi ang hirap ng mga nakaalam na ng salita. Kaysa yung mga taong nasa impyerno na hindi nakaalam ng salita ng Diyos. Sapagkat sila ay mayroong mas mabigat na pananagutan. Yung mga makasalanan na punta ng impyerno, naghihirap sila, mas patindi yung nakaalam na ng salita at tinanggihan ng salita.